Good day mga ka-hyper. So, ito na, first day natin na magbablog na may GoPro na tayo ngayon. Kasi dati pag nagbablog tayo, ang gamit lang natin ay cellphone. Ngayon, kita na natin lahat nung nasa paligid natin, hindi katulad dati. Naalala ko nun, nung unang vlog ko, ang nakikita lang puro sahig. Tsaka itong motor lang, itong part lang na to, tsaka sahig lang. Tapos more on content natin, puro pagtulong sa kapwa nating rider na uubusan ng gas, nasiraan. So ngayon, ang magiging content na natin ngayon, halo-halo na. Pag may nasiraan, content natin sa mga booking natin. Then sa mga na-experience natin sa mga bawat biyahe natin. So ayun na yung magiging ng content natin ngayon. So ngayon pala guys, ituturo ko nga pala sa inyo kapag paano natin mapapabilis yung deliver natin. Lalo na alam naman natin yung mga customer natin minsan ay matatagal bumaba. So tuturo ko sa inyo kung paano yung tamang diskarte. So ngayon guys, papick up pala muna ako sa customer ko. So nakakuha pala ako ng dalawang booking, dalawang Makati, then dalawang Paranaque tsaka Pasay. So tara, samahan nyo muna akong pumick up. So mga hyper nga pala, ang item pala na pipick upin natin, dalawang pagkain to. Tsaka ang mga customer natin dito ay ibang lahi, Vietnamese, Chinese, Indo, basta iba-iba ka lahi. May Korean, iba-iba. Ayun yung magiging customer natin for today. So nandito na tayo sa first pick up. Hello, Lala Move. Going to Golden? Yeah, it's me. Okay, thank you po. Yes, change 1,000. Yeah, 650, right? I give you 1,000. So, diba? So, kapag ang customer natin ibang lahi, matik, nosebleed talaga yan. English yan ng labanan. Pero, kaya naman kasi basic English lang naman yung record sa kanila. Hindi naman kailangan yung fluent tayo magsalita. As long as naiintindihan nila tayo, goods na yon. So yun na, ka-hyper, na-pick up ko na yung unang booking natin. So sunod natin pipick upin yung pangalawang pick up natin. So pick up lang din yun, mabilis lang. Tsaka nga pala mga ka-hyper, kapag tatawag tayo sa customer natin, dapat mga 1 kilometer or 2 kilometer or 3, depende sa tower. Kung alam nyo matagal bumaba yun, mas better na tawagan nyo in advance para makababa agad. Kasi alam nyo naman kapag mga tower, mostly ang tagal talaga niyang bumaba, mapa Pilipino o ibang lahi. So pinaka the best talaga dyan mga hyper, mga 1 kilometer o 1.5 kilometer, tawagan nyo na, sabihin nyo nandun na kayo. Para pagdating nyo dyan, either kung wala pa sila, at least mga ilang minutes na lang aantayin nyo, diba? Ganun lang, lagi lang natin i-advance. Pero huwag naman sobrang advance kasi nakakaya naman sa customer, diba? Kunyari, sinabi mo sa customer, nandun ka na. Eh yung customer mo, nauna na dun. Tapos wala ka pa. Tatawagan ka nun, tapos sasabihin na, where are you? Ganun, okay, saan ka na po kuya? So ikaw, pressure ka. So para maiwasan natin yung pressure na yon, gawin natin, tatansyahin din natin kung kaya ba natin ibigay yung takdang oras na andun na talaga tayo, kumbaga. Pero huwag nyo nga habulin, kumbaga tansyahin nyo lang para laging safe lang tayo. Kasi mahirap pinape-pressure tayo. Kada pressure natin, rarat-rat tayo ng rarat-rat. Maganda yung chill lang. Alam natin in advance natin, pero chill pa rin tayo magpatakbo. Basta tatansyahin nyo lang. Kasi ako mahihiyain kasi ako pag nag-antay sa akin yung customer tapos sinabi ko nandun na ako, nahihiya ako. Pero sa ibang mga rider, okay lang kahit pinag-aantay nila, kahit sabi nandun na pero wala pa. Pero hindi kasi ako ganun eh. So ayun, malapit na tayo sa second pick up natin. So yun lang muna yung masishare ko. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano diskarte dun sa gagawin nating pagtawag. Papakita ko sa inyo kung ilang kilometer na lang ako, kung paano natin siya tatawagan. So as now, ito muna mga ka-hyper.
So ayun, what's up mga ka-hyper? So yung pangalawang booking natin na pick up na natin. So pupunta na tayo ng Pasay. So what's up mga ka-hyper? So ngayon tatawag natin yung customer natin kasi 1.7 kilometers na. Tatawagan na natin siya kasi para hindi tayo magantay ng matagal masyado sa kanya. Para if ever na dumating tayo doon, sakto, nandun na rin tayo. So tatawagan na natin siya. So yan, nagre-ring na mga ka-hyper. Hello sir. Sir, good evening po, Lala Move. Yeah. Sir, I'm already here. Can you please calm down? Yeah. Okay, thank you. Okay. Okay, bye-bye. Tapos yun mga ka-hyper, di ba? Sumagot na siya. Para mas klaro, i-text ko pa rin yan. Kasi may spill naman ako dito naka-ready na nandito na ako. Pero English yan. Para at least aware pa rin siya na nandito na tayo. Kasi may ibang customer kasi hindi naiintindihan yung sinabi mo na nandun ka na. Kaya dapat mas better na sundan mo pa rin siya ng text para sigurado na bababa talaga siya. So tara, tingnan natin kung masasaktuhan ba ng dating natin na pagbaba niya o mauuna pa tayo sa kanya. So basta mga ka-hyper ha, kapag nag-advance tayo kay customer, tansyahin natin kung kaya ba natin. Huwag tayo mag-a-advance ng sobrang aga para iwas pressure sa atin, okay? Kasi mahirap naman yung pag tumawag si customer, nandun na siya, wala ka dun, di ba? Kung mamadali ka ngayon, mapipressure ka. Kaya hanggat maaari, iwasan natin yung ganon. So kung mag-a-advance tayo, siguraduhin nating aabot tayo sa oras ng baba niya. So yun lang, tara, tingnan natin kung aabot tayo. Lapit na tayo dito mga ka-hyper. So ano nga ba, mauuna ba siya o mauuna ako? Yun lang yung kakalabasan niyan eh, mauuna ako o mauuna siya eh. So yun, natotal ko na rin kung magkano yung babayaran niya, which is abono kasi to na 650. Then ang delivery fee ay 125. So bali babayaran niya ay 775. So nandito na tayo. So feeling ko parang wala pa siya. Feeling ko nauna pa ako eh. Kasi tatawag naman o magte-text naman yun kung nasan, magtatanong yun kung nasan ako. So as now, pakiramdaman muna natin kasi wala pa talaga siya. Nauna pa talaga tayo sa kanya. So yun, para lang maiiwasan nyo, ganun lang yung gagawin ninyong mga diskarte. A few moments later. So ito na yata siguro yung customer natin. Vietnam food? Dumating na. So, di ba? Saglit lang, dumating agad siya. So, sakto lang yung tawag natin. 225. Wait for 25. Okay na? Thank you, come on. So, yun, may tip tayong 25 pesos. Di ba? Hindi na masama. Pag naipon yan, panggas na rin natin yan. So yun mga ka-hyper, so pangalawang drop na tayo. Itong isang drop natin medyo malayo-layo konti ito. Pero ganun pa rin gagawin natin taktika mga ka-hyper. So tatawagan pa rin natin siya in advance para maiiwasan nating masayang yung oras natin at makakuha tayo ng another booking ulit. Kasi diba? Kasi kapag ka natagalan tayo sa isang booking natin, sayang yung oras. Imbis na nakakuha ka ng next booking, nag-aantay ka pa ng 20 minutes, 15, 10 minutes. Sayang yun, sobrang sayang. Kasi yung oras na aantayin mo na lang, kung mabilis yung customer mo at na-deliver mo na mabilis, automatic makakuha ka ng next booking agad, di ba? Kaya sana yung mga customer natin laging makisama pag sinabi ng rider na nandito na. Sana be responsive naman na bumaba sila agad, di ba? Yung ibang customer kasi, di ba, yung tipong nag-text ka na lahat-lahat, natawagan mo na pero di pa rin bumababa, kailangan kukulitin mo pa para bumaba. Kung sa kanila mahalaga yung oras nila, syempre sa atin din mahalaga yung oras natin. Kasi ang number one na mahalaga sa atin oras eh. Alam mo kung bakit? Kasi yung pag ang oras nauubos, ibig sabihin yung kita natin na malaki bumababa. The more na mas mabilis nating nahatid, the more na mas mabilis tayo makakota, lalo kung mabilis lang natin na hahatid. Kasi kung mag-aantay ka ng 30 minutes dyan, sayang nagagabi na. Imbis na hapon pa lang or gabi na,
kota ka na, imbis na makauwi ka na, mag-extend ka pa ngayon ng oras, di ba? Extend mo yung oras para mahabol mo yung kota mo, di ba? Ganun lang yun. Kaya mas maganda kung mas mabilis yung transaksyon, mas mabilis kang kikita, di ba? Kasi magantay ka ng 10 minutes to 15 minutes dyan, bawat booking mo ganun eh, di ba? Sayang yung 30 minutes, sayang yung 20 minutes. Kakaantay. Sorry, namamalat yata ako kakasalita. Kaya mas maganda kung mabilis ang transaction lang, yung abot-abot lang, di ba? Kaya tatandaan nyo lagi sa pagbiyahe, diskarte lang.